Baby, andito na tayo. Naramdaman kong may umuyugyug sa balikat ko. Ano ba? Inaantok pa ako. Bored kong sagot at minulat ko ang mata ko. Inikat ko ang mata ko sa loob ng van, nakita kong kami na lang ni Andrea ang andi dito, kasama si Kuya Driver. Napasarap ata ang tulog mo eh. Kaya na nandun na sila. Sabi niya at hinhila ako palabas. Si Radley, tanong ko sa kanya pero hindi siya sumagot, may tinitigan siya kaya napatingin rin ako sa tinitingnan niya. Okay, ito ba yung date na sinasabi niya? Date with his ex-fiancée. Kuya, babalik ka na po ngayon. Tanong ko kay Manong Driver, at sumilip sa kanya sa loob. Bakit mo natanong baby? Nakakunot noo si Andrea. Opo ma'am, babalikan ko na lang kayo sa linggo. Sagot ni Kuya Driver at nakatingin rin sakin. Kuya, sasama na po ako sa iyo pabalik. I pouted while saying this. Wala na akong gana magdagat. Uuwi ka na. Malakas na tanong ni Andrea sakin, dahilan para mapatingin samin sila Radley. Sinasadya niya sinong babalik? Tanong ni Ren habang patakbong lumalapit sa amin ni Andrea. Si baby. Ewan ko ba kung bakit nag-iba bigla ang isip nito. Malungkot na sabi ni Andrea, at napakamot pa sa ulo niya. Kasi naman mahal niya ang mga ganitong lakad, kaya kung makariak graba. Bakit Ellie? Kunot noong tanong ni Red sakin. Nakalapit na pala sila sa amin, bakit bumalik ang mga ito? Kasi masama ang pakiramdam ko. I think, hindi ko ma-enjoy ang weekend ko rito, uuwi na lang ako, marami pa akong gagawin Gusto ko rin magpahinga. Napayuko kong sabi dahil alam kong nakatingin si Radley sakin, at ayaw kong makita na nakatingin siya sakin. Hinaplos ko ang ulo ko, para mas effective na masakit ang ulo ko, na may masakit talaga ako. Anong hindi? Mag-e-enjoy ka. Saka di ba ikaw nagyaya sa amin? Lika na maganda rito, inom ka na lang ng gamot o kaya injection Naputol ang sasabihin ni Rex at napalitan ng mura, dahil binutukan siya ni Radley, napakamot siya sa ulo niya. Wag niyo na nga siyang pigilan, kung gusto niyang umuwi. Umuwi siya. Masyado namang pa VIP. If you wanna go home then go back. Inirapan pa ako ni Bianca habang sinasabi niya sakin. Napayuko na lang ako, ayaw ko ng away, at kung away lang naman ang aabutan ko dito, uuwi na lang talaga ako. Makapagsalita ka namang babae ka, kala mo naman invited ka rito. Okay na yung pa VIP, wag lang yun pinagsiksikan ang sarili. Pagtatanggol ni Andrea sakin, at dinuro niya pa si Bianca. Hinawakan ko siya sa kamay. Baby, wag mo nang patulan, Farrell na nga. Saway ko sa kanya at hinhila ko siya paalis roon. Sasama rin naman pala papilit pa dami pang arte, rinig kong sabi ni Cathy. Hindi ako papilit sadyang may iniiwasan lang ako. And beside this vacation is to enjoy, so i-enjoy ko na ito kahit mag-isa. Well, kasama ko naman si Andrea, so it's okay. Oo nga, akala mo naman kung sino, ani ni Athena na tingin ko ganito talaga sila. Mga mas asama ang pananalita. Ma'am, sir, may naiwan pa pong isang malita. Habol samin ni Manong Driver. Kanino ba yan? Inis na tanong ni Radley. Himala nagsalita ang makong na ito. Sayo ate ito, Ma'am Ellie. Iniabot ni Manong Driver ang malita sakin. Oo nga pala, ako lang yung walang bitbit na gamit. Simpre akin ito. Wait, paano ako nagkaroon nito? Salamat po, naabala ko pa kayo kuya, ani ko kay Manong Driver. Nauna na silang naglakad at iniwan na ako, ngumiti na lang sakin si Manong at bumalik na. Tiningnan ko silang naglalakad. Si Red buhat niya ang malita ni Sheila. Si Rex yung kay Athena at Cathy. Si Rev yung sa kanya at kay Andrea. Si Radley yung gamit nila ni Bianca. Si Ren nag-offer na dalhin ang malita ko, pero sabi ko kaya ko naman, buti pa siya nag-offer na dalhin yung gamit ko, yung mismong asawa ko wala ngang pakialam. Somo-sobra na siya. Nagpahuli lang ako sa kanila, at palingalinga sa paligid dahil ang ganda ng lugar, malamig ang hangin siguro, dahil papalubog na ang araw, so refreshing. Huminga ako ng malalim at nilalasap ang sariwang hangin, at sumunod na rin ako sa kanila. May 5 rooms lang ang bahay na ito. Well, we don't expect we can have visitor here more than 10 persons. Since we're 11 here, we were shared in rooms.
2 person per room, and since 11 tayo may isang room na 3 mag-share. Announce ni Ren nang makapasok kami sa bahay. Should I say rest house? Kaming 4 na boys dun sa 2 room sa dulo. Yung 5 girls sa katapat namin na 2 rooms, bahala na kayo kung sino ang 3 mag-share sa isang room. The last room kay Radley and Ellie, total mag-asawa naman sila so, ayos naman na magtabi sila. Dagdag pa ni Ren. I'm fine in living room. Bored kong sabi, dahilan para mapatingin sila sakin. Hindi naman kasi magkakasya sa isang bed ang 3, since feel ko naman na out of place ako, bagay lang sakin sa sofa rito sa labas. Hindi pwede. Kaagad na protest ni Andrea. Sige na pahinga na muna tayo guys. Pagod na sabi ni Red. I agree. Sabay-sabay nilang sabi at nagsialisan na. Nakita kong pumasok si Ren at Rev sa iisang kwarto, at sa katabi naman na kwarto ay si Rex and Red, sa kaharap na kwarto si Bianca and Andrea, sa isa naman ay ang 3 friend ni Bianca. Wait, bakit hindi siya tumabi kay Radley? Since nagtungo na sila doon, kaya pumasok na lang ako sa room na vacant, na kung saan kami ni Radley, nauna na akong pumasok dahil sa hinatid niya pa si Bianca sa room. Dapat doon na lang siya, at dito na si Andrea sakin. Pagpasok ko sa room hindi ko maiwasang hindi mapamangha, dahil sa laki ng buong silid, na para bang nasa bahay lang naman ako. May king-size bed and may sofa, sa kabilang corner with big flat screen TV. Dumiretso ako sa sofa at nilapag ko ang gamit ko sa tabihan nitong sofa. Dito na lang ako sa sofa, malaki naman ito kakasya naman ako rito. Pagkaupo ko sa sofa naramdaman ko na lang ang mainit kong luha sa pisngi ko. Wala naman talaga akong laban eh. I'm just nothing to him. Sweet siya pag humihingi ng sorry. Tapos sasabihin niya pang I'm the lucky one. Sa ganitong ang bagay naramdaman ko na wala siyang pakialam sakin, at wala lang ako sa kanya. He forgot that I'm his wife, then fine. Forget me and I will never come with him anymore. Iwan ko ba kung bakit ko ito nararamdaman, ang sakit. Ang sakit sa puso. Para akong tinarak ng kutsilyo sa dibdib, ang sakit. Ellie, wag kang umiyak, dapat masaya ka. Masaya, tama, dapat enjoy ko itong weekend na ta. First time ko mag-weekend kasama sila Red, I most be happy. Nahiga ako sa sofa at ginawa kong unan ang throw pillow, niyakap ko ang isa pang pillow. Maya-maya narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto, for sure si Radley na yan, kaya hindi ko na binigyan ng pansin na lingunin pa siya. I want to sleep and rest. Ellie, tawag niya sakin pero hindi ako sumagot, o kahit natingnan man lang siya. Bakit niya ako kakausapin ngayon? Wala namang dapat pag-usapan pa. Narinig ko ang footsteps na papalapit sakin, nakita kong may huminto ng pares ng sapatos sa harap ko. Why are you resting here? Kunot noong tanong niya at umupo siya sa tabi ko. I want here so, leave. I answer coldly without looking at him. Nakita kong umuklo siya para halikan ako, pero tumagilid ako patalikod sa kanya, para iwasan ang labi niyang dadampi sakin. Halik na naman, hindi ba siya nagsasawa? Naramdaman kong nahiga siya sa tabi ko, at niyakap ako, I feel his warm breath on my nape. Galit ka na naman ba? He asked husky. Galit ka na naman ba? Anong klaseng tanong ba yan? Feeling innocenti ka na naman ba? Radley, ang sikip na nga rito, sumisiksik ka pa. Asar kong sabi at hindi pinansin ang pinagsasabi niya. Nagtatampo ka ba? He asked me again. Doon ka na sa kama. Utos ko sa kanya at binaliwala ko ulit ang tanong niya. Answer me. He ordered me. I rolled my eyes. So bossy. Alis na kasi. Hinhila niya ako palipat sa dibdib niya, that's why I'm now on top of him. Bakit ang bilis ng kamay niya? At kung makahila sakin parang sakong walang laman, ganuhan ba ako kagaan? What's wrong? Ayos naman tayo kanina ah. His face so serious. Tapos may halong pagkainis akong nakita sa mukha niya, inirapan ko siya. Sinabi ko bang galit ako? Inis kong tanong sa kanya, at tinaasan siya ng kilay. Ide nagtatampo ka. Inirapan ko ulit siya dahil sa mga tanong niya. Sinabi ko ba? Mataray kong tanong sa kanya. Ide nagseselos ka. Agad niyang tanong at nanlaki ang mata ko sa sinabi niya, ako nagseselos. Kailan pa?
Pinalo-palo ko siya sa dibdib, at hinuhuli niya ang kamay ko. Naiinis ako sa tanong niyang iyon, at hindi ko na mapigil ang hindi ibuhos sa kanya ang galit ko. Dream High Radley. Asar kong sambit at pinagpapalo ko ulit siya, pero nahuli niya kaagad ang kamay ko, and his smirk turned to smile. Nagpupumiglas ako sa hawak niya, at aalis na ako sa ibabaw niya. Pero hindi niya ako hinayaan na makaalis. Sa lahat ng tinanong ko, isa lang ang sinagot mo ng hindi tanong. He chuckled after saying those words. Ako, nagseselos. Kailan pa? Porket ba iba yung sagot ko iyon na iyon? Naglilikot ako para makaalis ako sa pagkapatong sa kanya, hindi niya na pala ako nahahawakan, masyadong malakas ang pagbawi ko sa kamay ko, kaya nahulog ako sa sahig. I screamed in pain. Oh, ang sakit ng likod ko. I heard him cursed. Napahawak ako sa likod ko, hindi ako makatayo ang sakit. Nabali ata ang spinal cord ko. Ang likod mo kasi yan tuloy nasaktan ka. Panunumbat niya sakin, habang binubuhat ako papunta sa kama, inilapag niya ako ng dahan-dahan sa malambot na kama. Masakit pa ba? He asked and I feel worried in his tone. Sa tingin mo, naiinis kong tanong sa kanya, at hinahaplos ko ang likod ko. Bakit ba kasi gusto mo sa sofa, ang sikip dun? He said in a irritated voice, na may halong panunumbat. Ako pa ang sinisi mo. Ako na nga ang nasaktan kung mapangsisi parang hindi ka pa nasiyahan. Galit kong sabi sa kanya. Ang sakit talaga, baka nabali ata yung spinal cord ko, wag naman sana. Nakatingin siya sakin, kaya inirapan ko siya bago talikuran. Tumagilid ako kasi ang sakit. Ganito ba talaga ang payat pag nahuhulog, buto agad ang tumatama. Can I touch? I'll be gentle, he said and I feel him sat in the edge of the bed. Menasage niya yung likod ko. Pilit kong inaabot yung likod ko, kasi ang sakit talaga. Sigaw ko kasi naman diniinan niya masakit nga. Mas lalo niya pang dinadamage. Tiisin mo lang sa una lang yan masakit, maalis rin yan maya-maya. He husky said and continue massaging my back. When suddenly the door opened. Red POV. Sa tingin ko LQ na naman yung mag-asawa. Sabi ko kay Rex na printing nakahiga sa kama. Well, hindi naman kami magkatabi, dahil dalawa naman ang bed. Ano namang pag-aawayan ng dalawa? Hinubad ni Rex yung polo niya, at umayos ulit ng higa habang ako nakahiga sa kama, habang nakaunan ang dalawa kong kamay. Aba malay ko rin. Tawa ko. Hula ko lang naman kasi, kung makapagtanong si Rex akala mo naman alam ko. Aray, rinig kong boses ni Ellie. Nanlaki ang mata namin ni Rex at nagkatinginan kaming dalawa. What the? Mamma mia, si Ellie yun sabi ni Rex at sinuot yung polo niya at naupo sa kama. Oo nga no Terry tingnan natin. Yaya ko sa kanya at lumabas kami ng room namin nang nakasalubong namin si Andrea at Ren. Narinig niyo yun? Tanong ko at tumungo naman sila, tapos naglakad ako papunta sa room nila Rad, at idinikit ko ang tenga ko sa pinto. Ang likot mo kasi yan tuloy nasaktan ka, rinig kong sambit ni Rad. Nanlaki ang mata ko. Just me Marimar, anong ginagawa nila? Inosente kong tanong. Tumingin sila sakin na gulat ang itsura, tulad ng expression ko, idinikit rin ang tenga sa pinto para makinig. For today's video Marites po kami. Nagkatinginan kami ni Rex at umiling. Ibang klase talaga si Rad Masyadong speed. Tinginan pa lang namin ni Rex alam na this. Hoy! Anong ginagawa nyo dyan? Ani ni Rev hindi ako sumagot hinila ko na lang siya at idinikit yung tenga sa pinto. Anong pinakikinggan nyo rito? Inosente niyang tanong, akala mo naman hindi niya kilala ang pinsan niya. Makinig ka na lang, asal sa kanya ni Rex. Masakit pa ba? Rinig kong sabi ni Rad sa loob, for sure narinig rin naman ng mga lokong to, dahil ang mga mata, alam na. Si Rad yun anong ginagawa nila? Ina-Rev sarap mong bakulan. Malamang, natatawa kong sagot nag-appear kami ni Rex na kanina pa namin gets ang ginagawa ng dalawa. Sa tingin mo, naiinis at mata-ray na sagot ni Ellie. Aba, palaban pala si Ellie Oh my God, are they doing? Parang gusto kong matawa sa pinagagawa namin sa may pinto. Anong pinakikinggan nyo rito? Inosente niyang tanong, akala mo naman hindi niya kilala ang pinsan niya.
Makinig ka na lang, asal sa kanya ni Rex. Masakit pa ba? Rinig kong sabi ni Rad sa loob. For sure narinig rin naman ng mga lokong to dahil ang mga mata, alam na. Si Rad yun anong ginagawa nila? Ina-rev sarap mong bakulan. Malamang. Natatawa kong sagot, nag-appear kami ni Rex na kanina pa namin gets ang ginagawa ng dalawa. Sa tingin mo, naiinis at mata-ray na sagot ni Ellie. Aba, palaban pala si Ellie Oh my God. Parang gusto kong matawa sa reaksyon ni Andrea, napahawak pa siya sa bibig niya. Obvious naman diba? Sagot ko sa kanya at naglip bite ako sa kanya, na inirapan ako. Sungit. Pasukan kita, ipasok kita sa kwarto mo Hindi ganyan ang kaibigan ko, she defends Ellie. Pinagtatanggol mo pa, naririnig mo nga kung anong ginagawa nila. Gusto mo gawin rin natin. Nakangising sabi ni Rex. Masyado mataas ang tingin niya sa kaibigan niya bibigay rin naman kaagad kay Rad. Bakit ba kasi gusto mo sa sofa, ang sikip dun? Naiinis na si Rad. Sofa, show nga pala siya dapat cowgirl position. Sabi ko. Bakit niya kasi ginawa dun? Ang lawak-lawak na kama ng niya. Ayos rin naman sa sofa Siguro sa sofa tumitira. Alam niyang hindi comfortable sa sofa, ginawa niya pa rin. Tawa ko at umiiling-iling pa. Saway ni Rev kaya sumeryoso ako. Ganito pala posisyon namin habang nakikinig sa labas ng pinto. Ako yung nasa pinakababa, sa likod ko si Rex, Andrea, Ren and Rev, bale pataas kami. Ako pa sinisimu. Ako na nga ang nasaktan kung makapangsisi ka parang hindi ka pa nasiyahan. Galit na sabi ni Ellie. Siguro sobrang laki sa kanya ni Rad, kaya kung makapag-react graba. Oo nga naman. Si Rad talaga siya nang siya pa magrereklamo. Ani ni Ren. May pang-aasar na naman ako nito kay Rad, bagong pang-asar. Hey, what are you doing there? You look crazy. Sabi ni Bianca nang lumabas sa room nila. Huwag ka maingay, saway ko sa kanya. Curious din sila lumapit sila at tinapat sa pinto ang tenga. Can I touch? I'll be gentle, ani ni Rad. They're having biglang tanong ni Bianca at napatikip pa siya sa bibig niya. Just what Andrea reaction. She's flirt, which, like Athena at umirap pa. Inggit lang ito Maka-flirt ka naman dyan mas mukha ka pang ang malandi kaysa sa kanya. At least sila mag-asawa ikaw. Hindi ka naman pato. Pero kung saan-saan ka tumutuwad. So gross. Pas ang bibigyan. Shut up hindi naman siguro. Sabi ni Rex anong hindi. Aray, daing pa ni Ellie. Oh my, I can't believe this. Si Sheila at pumapaypay pa ng kamay niya. Why not? Now, she really a good witch. Kati at umirap akala mo naman ikinaganda. Mukhang magiging tito agad ako, I green. Ikaw red. Kung ano-ano ang iniisip mo dyan. Saway ni Ren. Ngayon pa samaway pare-pareho lang naman ang nasa isip namin. Ako lang ba? Tinuro ko sila Bianca. Tiisin mo lang sa una lang yan masakit, maalis rin yan maya-maya, ani ni Rad. Maging ako hindi ako makapaniwala sa ginagawa nila, napahawak ako sa doorknob kasi nangangalay na ako Aray, ang talam ng siko mo. Sabi ni Rex kay Andrea. Arte nito. Pinalo ni Andrea si Rex sa balikat, at natabig niya ang kamay ko na nakahawak sa pinto, at napihit ko yung doorknob. Aksidente kong nabuksan ang pinto, at dapa kaming lahat sa loob ng room nila. Nanlaki ang mata namin, maging silang dalawa dahil sa gulat ng pagbagsak namin. Nakita kong nakaupo si Rad sa kama, at nakahiga nakatagilid si Ellie, habang nagmamassage si Rad sa likod. Nang makita kami nila sa loob ng kwarto nila, nakakamatay na tingin ang itinapon sa amin ni Rad. Oh my Mama Mia, what all doing here? Galit na tanong ni Rad. Aray, Ren ang bigat mo, reklamo ni Andrea, nadadaganan siya ni Ren. Ayon nagsitayuan na kami nang makaalis si Ren sa pinakaibabaw. Patay, bulong sakin ni Rex, siniko ko siya na manahimik. What are you all doing in front of our room? Galit na ani ni Rad, at sinukle ang buhok niya gamit ang palad niya. Kasi, kayo, anong ginagawa nyo? Tinuro ko sila ni Ellie. Nakangiti ako ng pilit dahil sa apoy ng tingin ni Master.
I guessed I'm wrong. Parang mali ata hinala natin guys. Bulong naman ni Ren pero rinig na rinig man lang. Patay na, sagot naman ni Rev. My God Rad, we thought you two are having ano. Tinakpan ko ang bibig ni Bianca, mabubuking kami rito eh. We think you two had ano. Pagpapatuloy ni Cathy at nakapamewang pa. Ay pusa, what? Rad and Ellie said in unison na question mark ang mga mata. Naupo na si Ellie sa bed at nakatingin sa amin, na para bang sinusuri kami at naguguluhan siya. Dude, ang ingay nyo, tapos itong si Red kung ano-ano pinag-iisip, ani ni Rev. Ako lang ba? Show nga lahat tayo ah. Pagtatanggol ko sa sarili ko. Hirap na baka maparusahan pa ako nito eh. Accept me. I told you my best friend not like what you think. Inirapan ako ni Andrea. Oo na. Ako nang masama. Ako na malabag. Ako na addicted. Ako na suki sa ano. Ako na lahat. Ako nang gwapo. Ako na ang pinakamabuting nilalang sa buong mundo. What mind do you have? Get out of here. Usuring bumisita sa laundry shop. Palaban mo na yang utak mong sobrang dumi, Red. Nag-uusok na si Rad sa galit. Ako lang ba pupunta sa laundry shop? Terabar tayo, dami chicks. Ibuking ba naman ako ng mga top mall na ta? Masyado kayong maingay, dahan-dahan lang kasi masyado kang fast. Umakto pa ako na malategre. Pusa. Wrong move, mouths. What are you talking? Aniya at naglakad papalapit sakin. Ops, relax men. Awat ko sa kanya at nagsign na dyan lang siya. Makakatikim na ako sa kanya eh. Stop thinking like that, everyone. I'm not losing my mind to give myself to him in a very easy way. Kung nakukuha niya ang ibang babae sa isang ngiti niya lang, pues hindi ako katulad nila. I'm his wife, not a witch in the street. He need to work. Yeah, work for it, he deserve me that much. I'm not easy to get. I respect myself just like how I love myself. Umirap si Eliza. Sangit ah, siguro nabitin. Naglakad siya papasok sa bathroom at iniwan kami rito. Tamaan ka please. Bulong ni Andrea. Nagpaparinig pa to kanino naman. Haha si, kay Bianca. What did you just say? Naiinis na tanong ni Bianca. Masyadong paalote eh. Wala. Sabi ko lumabas na tayo, masyado na tayong nakakaabala. Sorry na Radley monster. Lalabas na kami. Umirap pa si Andrea at nauna nang naglakad. Ayos ang tawag niya kay Rad ah. Haha, dapat sakin Red Roar, come to me baby. Yeah, let's go guys. Ani ni Ren. Ang bilis na ampusa. Nagalit tuloy si Ellie, haha kanina pa naman yun. Red, we're not yet done. Ready yourself. Sigaw ni Rad. Nakita ako lang. Ito yung ayaw ko, nasyahan sila tapos mapasa akin ang kasakitan. Nauna na yung mga babae, kami na lang ni Rex, well, hindi naman babae sila Rev, nauna na rin sila. Tinawag ako ni Rad. Galaw-galaw dude, di ka pa pala nakakascore eh. Humihina ka na ba sa babae? Pang-aasar ko pa sa kanya, lubus-lubusin ko na nga ang pang-aasar. Galit niyang sigaw sakin. Binato niya ako ng pillow at tumama sa gwapito kong mukha. Inggit ka no? Ikaw ah, may pa, I'll be gentle, kapang nalalaman. Massage lang naman ang ginagawa mong alang-hiya ka. Akala ko kung anong ginagawa mong ogag ka. Naiiling kong sabi at ibinato pabalik sa kanya yung una na ibinato niya sakin. Nanggigigil ako Rad. Ang last one ang mga words mo. Kay lalaki mong taong putik ka. Napaka-chismoso mong lalaki ka. Get out of here. Haha, baka bumuga na tong dragon na to, kaya tinap ko si Rex na lumabas na kami. Hindi uso ang pagpipigil my man, dapat na nilalabas yan. Sabi ni Rex nang mapang-asar ni Rex. Kadiri bam ulong ba naman? Rad raised his middle finger to Rex, and mouthed, in a very creepy way.